ba to? Okay? Ikaw ba yung tao na ano, na nakakaramdam na parang tawag dito, parang nahihirapan ako maghanap ng kliyente. Parang ayaw ng lahat ng kapamilya ko. Parang ayaw ng kaibigan ko. Ba't parang walang nag-join? Okay? Para sa akin ba talaga to? Kung ikaw ay yung tao na nakakaranas na nun, good news, nasa tamang path ka. Kasi I'm very sure, mapapakinggan nyo mamaya sa featured guest natin na normal yan. Okay? Pero kung paano niya yun pinagdaanan, paano niya yun sinolusyonan, dapat nandyan ka hanggang mamaya. Okay ba yon? Okay, kasi bakit makakarelate ka dito sa taong to at ang kukunin natin dito mga kapatid, sa 18 participants and counting natin dito, dapat guys, ang makuha nyo pagkatapos ng Zoom event na to is makuha nyo kung paano nga ba na itawid ng featured guest natin yung almost 5 or more than 5 years. Bakit siya nag-stay dito? Okay ba yon? Kasi yung successes dito, yung yaman dito, yung pera dito is talagang makukuha mo din naman. Okay? Yun nga lang, bakit may hindi nakakatupad or may hindi nakakakuha ng pangarap nila kasi nagkukwit. Okay? Ngayon, ang pinaka-goal natin dito, bakit ito ginawa ng NBA para sa inyo, is para malaman nyo ano nga ba ang ginagawa ng isang successful na mentor. Paano niya ba ito nagawa? Ano yung naging mindset niya? Ano yung naging attitude niya? Ano yung mga action na ginawa niya para hindi siya mag-quit? At ano ba yung naging resulta? Okay, ano ba yung naging resulta niya nung time na inaral at ginawa niya talaga yung dapat niyang ginawa? Ang tanong lang naman dito, excited ka ba? Excited ka ba? Okay? Sige nga, iparamdam mo nga sa mentor natin na talagang excited ka makinig. Iparamdam mo nga na talagang excited ka. Mag-heart ka naman dyan. Paunahan mo naman ng heart yung ating Zoom event ngayon. Ayan. Okay? So, bago po tayo mag-start, ako po ay magpapakilala po muna. I will be your host for this evening's event, for this evening's podcast. And I am Ardon Kalingasyon. Dati po ako naguro sa kolehiyo dito po sa Bicol. Okay? 4 na taon ko na din po itong ginagawa. At isa na din po sa mga taong natulungan na bago yung buhay at na kumita talaga po ng maganda dito sa community po natin. Okay? And I will be your host for today's podcast. And I'm so very excited kasi first podcast natin to, di ba? And sana dapat dumami pa tayo. Okay, as of now, 18 tayo. So, isend mo na to sa lahat ng kakilala mo kasi hindi ko na po papatagalin pa. Pero syempre dapat mas maganda na naka-open camera ka. Okay? Tanong, naka-open camera ka ba? Kung ikaw po ay full-timer, dapat nandito ka, dapat naka-on camera ka, okay? And syempre dapat lahat ng clients mo is nandito din. Kung ikaw po ay OFW, 'di ba? Andyan ka lang din naman, baka wala ka naman kung ginagawa. Mas maganda po naka-open camera ka. Pero kung may ginagawa ka po as of today, okay lang naman. Okay, na naka-off cam ka, basta maganda naka-headset ka para naririnig mo po talaga ng malinaw yung pinag-uusapan namin dito. Okay? So, hindi ko na po papatagalin pa our featured guest sharer. Okay? Yung kwento na maririnig natin po ngayong gabing to ay isa lang naman po, syempre, sa pinaka nire-respeto natin dito sa community kasi po siya as of now ang Vice President ng AIM-1 Prime Elite or AGG Bicol. Ayan. Tender mo naman din ng heart. Tender mo naman din ng heart. Siya po yung Vice President natin dito sa AIM-1 Prime Elite. Okay. A nurse by profession. Okay. A car achiever, a Millionaires Club. Ibig sabihin po, dito niya na din po kinita yung kanyang milyon. Okay, nakapag-travel na din po to sa community po natin. Kumita ng 6 figures. Okay, kumita po ng 6 figures. Ibig sabihin po 100,000 minimum sa isang buwan. Good. Ang tanong, gusto niyo ba 'yon? Gusto nyo ba na dumating din sa punto ng buhay nyo na ikaw din ay kumikita na din ng 100,000 pesos habang nasa bahay ka lang? Gusto mo ba yon? Okay, patay mo dyan, naman dyan ng yes kung talagang gusto mo po. Okay, dapat nakikipag-interact ka. Dapat pag nagbibigay ng energy yung host, yung speaker, dapat nakikipag-interact ka. Kasi bakit? Sa pakikipag-interact, ladies and gentlemen, kapag nagtatanong, may sagot ka.
Okay, pag nakikipag-interact ka, ibig sabihin talagang minamanifest mo, pinaparamdam mo sa universe na Lord, gustong-gusto din yung mama. Gustong-gusto din matupad yung mga pangarap ko. Okay, hindi pwedeng nakikinig ka lang. Okay, hindi pwedeng nakikinig ka lang, hindi pwedeng nanonood ka lang. Dapat sa mundong to, may action ka. Okay? Makikipag-participate tayo. Okay lang ba yon? Okay? Pag nagugustuhan mo yung sinasabi ng mga mentors, comment ka. Okay? Pag nagugustuhan mo, pag tumatama sa yung sinabi ng mentor, mag-heart ka. Okay? Interact. Let's make this event more powerful, di ba na talagang ikaw mismo pagkatapos ng event na to, wala kang ibang choice kundi yung humataw talaga. Okay? So hindi ko na papatagalin pa. Our guest sharer for today is one of the Millionaires Club member, car achiever, travel qualifier, our Vice President, six figures. Let's all welcome. Bigyan naman po natin ng milyong puso at virtual club, our mentor, Kevin Herrera. Ayan, hello, Ay, hello. Ayun, ayan. Hello po. Ayan. Hello, mentor Kevin. Sige po. hello, hello. Wait lang, i-off ko lang tong isa ko. Sige. Ayun, okay na. Loud and clear po ba ako? Pakitype naman po ng number 3 if naririnig na po ako ng ating mga butihing panauhin or mga guest, Tagalog. Grabe naman talaga. Ayan. Before that, Coach Ardon, mag-shout out lang muna ako kasi ang Sure, dami sure. po nating mga guest today. So, nasa 21 and counting na po tayo. So, gusto ko po i-shout out yung mga teams na nandito right now. Team Eagles, Team Yeah. TMM, and syempre CBT International. Ayan. And sa mga subgroups nila, okay? So, good morning, good afternoon, and good evening. And syempre sa mga OFWs na nandito right now, sa bansang Estados Unidos. Ayan, Tagalog talaga, no? Sa bansang Dubai. Ayan. So, shout out kay Ate Roslyn and kay Ate Lea Gunay. Ayan, kay Coach Lea. Ayan, shout out sa'yo, di ba? So, sino pa? Kay Ate Naida Pastor from Greece and syempre kay Ate Parida. Ayan, right now, for good na po siya from Saudi Arabia, o, di ba? So, yung mga leaders natin. And syempre sa mga hubbers natin dito sa Bicol at kung saan ka man lupalo pa. Yan. So, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Yan. Thank you so much, Mentor Kev. Mentor Kev, bago tayo mag-start, gaano ka ba ka-excited dito sa first podcast natin na ikaw yung pag-uusapan natin? Kwento mo yung pag-uusapan natin. Gaano ka ba ka-excited makipagkwentuhan at i-share yung kwento mo sa mga listeners natin? Ayan, okay. So, well, actually, this is our first online podcast kung tawagin or ang utak nito ay syempre gusto ko rin pasalamatan si Coach Kelly, 'di ba na ang department head ng success story na live natin today. So kudos to you. Ayan, Coach Ah, Kelly. Ayan. And syempre, I'm so very excited na makapag-share, makapag-inspire ng journey ko. Okay? Hindi ko pa masasabing success kasi I'm on to that. Okay? I'm yeah. working on that. Alright? Kasi pag sinabi mong success is yun yung mga HOF na natin, 'di ba? Kung napanood niyo yung podcast ni Mentor Maylin kagabi, 'di ba? Sobrang inspiring, sobrang tulad din natin sila, nagdaan din sila sa ordinary na tao lang, 'di ba? Hanggang sa winworkout nila yung opportunity, yung AGG. And ayan, it boom, 'di ba? Lumawak, dumami, and naging part tayo ng journey nung ng grupo na 'yon, no, 'di ba? Ng Aim One, ayan. So, 'yun. Ah, sige. So, ang tanong, yung mga listeners natin, ready na ba? Excited ka na ba? Sige nga, iparamdam mo naman sa amin na excited ka na. Patype naman dyan ng ready, kung ready ka na, para makapag-start na tayo na malaman ano ba yung kwento ng isang mentor Kevin Herrera.
'Di ba? Dito sa NBE or sa community natin. Ayan. 'Di ba? So, ayan siguro start tayo mentor Kev na parang ano ba yung punto mentor Kev or ano ba yung ginagawa mo before nung time bago mo nakita itong community natin? Kamusta ba si Kevin Herrera? Ano ba yung ginagawa niya? At ano ba yung mga pangarap niya sa buhay nung siya ay wala pa sa community natin? Ayan. So thank you for that wonderful question, no, 'di ba? Alam mo ano, coronation night, no? Actually guys, itong podcast is very kuwela lang, walang marketing or whatsoever, 'di ba? So truly inspirational lang ang gagawin natin. So yan, bear with us, sit back, relax lang sa inyo. So balik ako sa question ni Coach Ardon, no? Way back before, nakita ko yung opportunity na 'to 5 years ago. Pero before kong gawin ito, I'm an simple man, ordinaryong mamamayan lang na nagbabayad ng buwis, nagtatrabaho, pumapasok ng 8 to 5 kada araw, sumisweldo ng minimum wage. Ano pa ba, nagto-troubleshoot ng mga pasyente kasi nurse ako, eh. Okay, I'm a licensed nurse, Coach Ardon, and akala ko that time masaya na ako nung pagkapasa ko ng pagiging isang rehistradong nurse, eh, yun na akala ko yun na yung magbibigay sa akin ng magandang buhay na tinatawag natin na magandang buhay or simpleng buhay. Kasi alam naman natin, pinalaki tayo ng ating mga mabuting mga magulang, pangalawa sa magkakapatid, and ayun parang sinabi sa atin na kailangan mong mag-aral, aral ka kasi ito yung magiging pamana, okay? Ito lang yung magiging pamana ko sa'yo, anak. 'Pag nakapagtapos ka ng kursong gusto mo, ito yung magbibigay sa'yo ng magandang buhay. So siyempre pinili ko ang pagiging isang nurse. Actually wala naman talaga sa option ko ang pagiging nurse. Nakisabay lang ako kasi nga nag-in demand daw. 'Di ba? Kung ano yung in demand, yun yung ano, eh, yun yung yun yung gagawin natin, eh, yun yung kukunin natin, eh. Kahit na ayaw natin. Kaso nga lang siyempre, sabi daw nila puwedeng makapag-ibang bansa, kumita ng malaki. Kaya yun yung ginawa ko. Kaya yun yung for the past 5 years na nagna-nurse ako, as in talagang dun lang umikot. Okey, dun lang umikot yung story ko, 8 to 5 hours na trabaho, nagbi-BP, nagva-vital signs, nagpapainom ng gamot, 'di ba? At kung ano-ano pa. Kaya yun yung naging buhay ko before ko na-meet itong opportunity or si Netpreneur Business Academy, Coach Ardon. Yes. O, 'di ba? So, yung kwento pa lang yun, 'di ba? Kwento kung ano ba yung pinagkakagawa, 'di ba, ni Mentor Kevin, 'di ba? Simpleng tao lang naman. Lahat naman tayo, 'di ba, simpleng tao. Ngayon, Mentor Kev, yung time ba na yon na ikaw ay nagne-nerve, 'di ba? Kamusta naman yung finances mo? Kulang ba? Sakto-sakto? Okay naman? Nabubuhay naman ng marangal at matibay, parang gano'n? Actually, siyempre dahil first time natin magtrabaho, ah, nung nagtrabaho talaga ako, nag-apply talaga ako bilang isang nurse, eh, nasilaw tayo sa sinasabi nilang, "Eto yung kikitain mo 25,000 a month." Okey? Kasi sa utak natin ang 25,000 malaki na sa Tama eh. simpleng empleyado, 'no? So, nung time na yun, kasi talagang masaya ako, first year ko na nagtatrabaho ako, yes, kasi ito yung course na natapos ko, eh. Sabi nga nila mahalin mo yung ginagawa mo and mamahalin ka pabalik. So, minahal ko naman, okey? Talagang, masasabi natin na kahit pagod na pagod tayo sa trabaho natin, makaalaga lang ng mga pasyente na kini-care natin. Alam mo yung masabi ng pasyente sa'yo na, "Nurse Kevin, maraming salamat sa pag-alaga mo. Everytime na may madi-discharge, dadaan muna sa nursing station and magpapasalamat." So, parang yung pagod mo
sa araw na yon na napapawi kasi nga may nakaka-appreciate ng Totoo. ginagawa mo. Pero dumating yung ika-second year, third year, fourth year, okay, na nurse ako. Parang sabi ko, "Ba't teka lang, okay, tumatanda na tayo, nagkakaedad, pero yung savings na tinatawag until now parang hindi nadadagdagan." Okay. Hanggang sa yun, parang ika-fifth year, parang hindi ko na alam mo yun, parang nasusuka na tayo kung tawagin sa paulit-ulit na ginagawa nating routine. 'Di ba gigising ka, 5:00 ng madaling araw kung 6 AM ang pasok ay 7 AM ang pasok mo, gigising ka ng 4:00, 5:00 ng madaling araw, ma-prepare ka, nakaputi ka. That time talagang makikipagsiksikan ako sa MRT, papasok ka 'di ba lalabas kang fresh, papasok ka sa MRT lalabas kang dugyot. Tawag nga nila lalabas kang mandirigma kasi bakit? Yung puting-puti mong damit lukot na, yung sapatos mong puti natapak-tapakan na, 'di ba? Na siyempre tatakbo ka pa, aakyat ka pa kung saan kang floor, tapos pawis na pawis ka, mai-e-endorse sa'yo, 'pag na-late ka kaltas sahod, 'pag nauna ka naman walang dagdag, 'di ba? Life is so unfair talaga nung ano, kaso walang choice, eh. Tama. Kasi nga kailangan nating kumayod para sa pera and dun ko na-realize na ang 25,000 that time, imagine niyo guys, 25,000 nasilaw tayo diyan, kung titignan mo kung i-di-divide mo siya in 30 days, sabihin natin 30 days tayo nagtatrabaho, 'di ba? Magkano kaya 'yun Coach Ardon, 'di ba 25,000 divide 30, 25 to 833 per day. day for 8 hours Ay, and mental. oo, 'di ba? Kung i-di-divide mo pa yang 8 yang ano, as in talaga ang liit lang. Kaso nga lang wala tayong choice. Kasi tayo yung ano, tayo yung breadwinner, tayo yung tumutulong sa mga kapatid natin kasi pangalawa nga ako, 5 kami, so nag-aaral pa yung tatlo, wala tayong choice kumbaga alipin tayo ng salapi. 'Di ba? Kaya ano talagang tiniis ko yung 5 taon na nagtatrabaho, Coach Arnold, Yes, yan. yun. So actually tama yun nandun kasi nakaka-relate ako, 'di ba? Na actually kung sa trabaho lang naman tsaka kung sa trabaho lang naman din talaga mahal natin yung trabaho natin. Ang sarap kaya mag-serve sa ibang tao. Pero at the end of the day, talaga pag uwi mo sa bahay mo, na ikaw na lang at buhay mo yung ina-assess mo, medyo kulang talaga, no? Zero. Zero or sakto, para nga daw na Coke, minsan zero, minsan sakto, okay? So, because of that experience, mental care, ano ba yung naging juncture or point sa buhay mo para makita to? Nakita mo ba to? Ikaw mismo yung naghanap? Or may nakapag-refer ba sa'yo? Na-boosting ka ba? Or ano po ba yung naging way para makita mo to? At paano ka nag-decide nung nakita mo tong opportunity na to? Ayan. Actually, before ko naman 'to nakita, gusto ko lang pasalamatan yung high school classmate ko. Dahil nga sa sobrang busy natin sa ospital, actually ang daming mga reunions ang hindi ko inattendan. High school reunions 'pag merong gathering, "Tara dito," kasi taga-ano po ako, shout out Don Bosco Technical College, Mandaluyong. Diyan po ako grumaduate and as in talaga yung mga classmate ko wala talaga silang, ano, tawag dito, 'pag sinabing may reunion, as in talagang gagawa sila ng way para matuloy yung reunion. Kaso nga lang ako yung hindi naman sa Indianero ako, kaso nga lang 'pag tinawag ka kasi ng passion mo, pipiliin mo yung passion mo, eh, tama ba? Kasi unang-una 'pag ginawa mo yung trabaho mo, yung duty mo, kikita ka, pera. Eh, yung sa reunion, 'di ka makikita, malalasing ka dun, 'pag hindi ka pa successful, ikaw yung kuwento. Tapos 'pag ano, 'di ba, 'pag wala ka pang ambag, ikaw yung runner. Kaya kaya sabi ko talaga, sabi ko hindi naman sa wala akong money that time, so happy lang, saktuhan lang at the same time nga, wala talagang oras kasi nga duty. Minsan 16 hours nagdu-duty, 'di ba? So, minsan 12 hours kaya hindi na ako nakakapunta and
Buti na lang ito sa isang classmate kong 'to, nagkita kami. Sabi niya sa akin, hindi 'to reunion pero ito yung consistent na nagcha-chat sa akin, "Kev," masasabi ko para ko na rin best friend or kapatid na kumbaga meron siyang care para sa akin. So, "Kev, kailan ba tayo magkita? Puwede ka ba bla bla bla." Until dumating yung point na nagkita kami diyan po sa may Metro Walk. Kasi Medical City po ako, gusto ko medyo malapit lang sa'kin, pabor sa akin. Pinaboran na talaga ako para lang makipag-meet up sa akin. So dun kami sa anong pangalan nito, nalimutan ko na yung pinag-inuman namin, medyo cozy. So usap-usap kami hanggang sa na makainom na, biglang merong pumitik na tanong sa akin. Sabi sa akin, "Bro, ilang years ka na nagtatrabaho bilang isang nurse?" Sabi ko, 5 taon na, magsi-6 na ata, ganyan. "Magkano kinikita mo diyan?" Straight to the point talaga ako. So sabi ko, "Bakit mo naman gustong malaman? Eh, ikaw successful ka na sa pagnenegosyo mo kaya nga sobrang bilib ako sa'yo." So sabi nung kaklase kong yun, "Hindi, gusto ko lang malaman brother, baka sakaling makatulong ako sa'yo." Sabi ko, 570 per day. Sa ilang oras ka nagtatrabaho? Siguro mga 8 hours, sabi kong gano'n. So, sabi sa akin, "Na-try mo na bang i-divide 'yan sa 8 hours?" Sabi ko, "Hindi." Kasi wala, hindi ko naman talaga, hindi ko na kaya nga ako nag-nurse kasi ayoko ng mathematics, eh. Nung pina-divide niya sa akin, sabi, "Try mo kaya i-divide." Nilabas ko yung cellphone ko, dinivide ko, 570 divide 8. Sabi ko, 71.25. Sabi sa akin nung classmate kong yun, "Kev, gumising ka nga." Gumising ka nga sa katotohanan. "Ano ulit ang course mo?" Sabi ko, "BSN." Gano'n, proud pa ako, eh, Bachelor Science in Nursing. So, sabi sa'kin, 'Di ba nagbasa ka ng sandamakmak na libro, makakapal, medical, surgical, foundation, bla bla bla." Sabi ko, "Oo, may pharmacologist pa nga, psychiatric nursing and everything, lahat 'yan." Sabi ko, proud kinabisado ko 'yan, inaral ko 'yan. Yung dalawang medical surgical na gayon, 1 and 2, sabi ko, wala akong pinalagpas na page diyan, inaral ko na yun. Sabi, proud na proud pa ako 'no. "Mabalik tayo," sabi sa'kin nung classmate ko, "Mabalik tayo, ano yung magkano ulit dinivide mo?" 71. "Kev, yan yung halaga mo, ₱71 per hour." Sabi ko, "O ano naman?" "Uy Kev, gumising ka. Gusto mo bang bilhin ko yung oras mo para lang makasama kita?" At dun na parang sinampal ako ng katotohanan. Narealize ko, oo nga ano, 4 na taon ako sa nursing, ang kakapal ng libro na binagbibili ko, pinag-aaral ko, minemorize ko and everything. Nag-board exam ako, gumastos ako sa lahat ng 'yan, nag-review center, tapos ₱71 lang yung isang oras ko na pinagtatrabahuhan ko ng 8 hours. Yung 570 na yun na kung saan pagod na ako, uuwi ako, naka-commute, nakasabit sa jeep, umuulan, nababasa, naglalakad, 'pag traffic. Sabi ko ano, "Oo nga 'no," sabi kong gano'n. Eh, sabi ko, "Eh, ano naman, siyempre may pride tayo, eh, ano naman." Hanggang sa fast forward, umuwi ako, taxi ako, tulala ako, ₱71. Saan mararating 'to? Yun na yung naging malaking katanungan sa sarili ko. Kaya pala 5 taon ako sa pagtatrabaho ko, wala pa talaga akong gano'ng kalaking ipon or tinatawag na savings. Siguro blessing in disguise, bigla na lang nagkaroon ng pandemic and yun yung parang gumising sa akin na siyempre lahat tayo bawal lumabas. Fast forward ko na nag-resign ako. So nandun na ako sa bahay, sabi ko bawal lumabas. Isip ako paraan. Naalala ko tuloy yung kaklase ko na nagnenegosyo. So ang ginawa ko, pinasok ko yung pag-o-online. Kasi
wala eh, yun yung paraan para ka kumita ng pera eh, kasi kailangan mong sumabay eh. May nakikita ka, nagla-live selling. 'Di ba? Browse ka sa Facebook, may nagla-live selling, nagbebenta ng pastries, ng cakes, nagbebenta ng face mask, ng face shield. Eh sabi ko, parang linya ko to ah. 'Di ba? May mga contacts ako sa ospital. So pinasok ko ang mundo ng online selling. Nagbenta ako ng face mask, ng face shield. Nag-retail din ako ng bagnet bagoong, guys. 'Di ba? Para mag-generate ng income. Kaso nga lang hindi siya long term. Hanggang sa may nag-chat sa akin, yung doktor ni mama na, "Kev, baka gusto mo ng side hustle." Sabi ko, "Ano po yun, Dok?" "Magsa-swab test ka lang. Naka-full PPE mask ka naman. Naka-full PPE suit ka naman. 'Pag natsambahan ka, eh, quarantine ka." Sabi ko, "Dok, ano ba 'yan, pagkakakitaan ba 'yan?" Sabi niya, "Oo, ang maganda dito, kada swab test mo sa isang empleyado, 1,000." Sabi ko, "Ilan bang empleyado?" Sabi niya, "Depende. Meron akong, small na business na company, meron din malaki, call center." Sabi ko, "Wow, ilang empleyado 'yan, Dok?" Sa maliit 30, do'n sa malaki 100. Nung time na yun nag-compute na ako, gumaling ako sa math, eh, agad, eh. Kasi siyempre wala, eh, 'di ba hindi na tayo nagne-nurse, bigla akong gumaling sa math. So kung 1,000 every empleyado, kung yung call center na company ang sa swab test ko kung may 100 na pasyente dun, may 100,000 ako. 6 figures. Sabi ko, "Dok, gaano katagal ko 'to gagawin? Hangga't merong pasyente, swab test ka lang. Ako na bahala sa kit, ako na ba ikaw lang magsa-swab test." Sabi ko, "Sige, Dok." As in talaga the next day, sinundo ako nung doktor, dinrap ako doon sa pagsa-swab testin ko, sabi sa'kin ni Doc, "Balikan na lang kita 'pag tapos ka na, mag-chat ka na lang." Swab test ako, guys. Nakakapagod, pero every 15 minutes lalabas na agad yung results. So, most of na mga na-swab test ko mga hindi naman positive, may mga ilan-ilan, siguro 3, 2, 5, pinakamarami na 8. Okey, 8 na nag-positive. Pero hindi ako nangamba kasi nga wala, pera, eh. 'Pag pera talaga and yun, as in talaga natapos ko. Guys ito, nag-accumulate ako during pandemic ng sa almost, 250,000. Kaka-swab test ko siguro combination na rin 'yan ng pagre-retail ko ng mga face mask, face shield, bagnet bagong, everything. So, kaso nga lang bakit Coach Kev tinigil mo, okey? Para lang kasi 'tong sari-sari store guys, eh, or mga outlet, 'di ba, na sa umpisa ikaw yung boom. Dahil nakita ka booming, gagayahin ka, binabagsak presyo kaya before maubos pa yung pera ko tinigil ko na. Hanggang si Doc tinigil na rin niya kasi nga yung kit na nabibili niya ng mura, eh, may mga nag-o-offer ng mas mura. Kaya sabi niya, "Kev, marami na tayong kakumpetensya, tigil na natin." Kaya hindi siya talaga long term. Hanggang sa yun, yung time na yun, kaka-browse ko may pera daw sa Facebook. I'm so very skeptic on that kasi ang tagal ko na nag-Facebook 2012, 'di naman ako kumita. Tapos sasabihin dun sa post may pera daw sa Facebook. So scroll up ko lang, hindi ko pinansin. Tapos maya-maya meron na naman sabi, "Gusto bang kumita gamit ang social media accounts mo? Message mo ako." 'Di ba? Sabi ko kalokohan 'to, hindi 'to. Kaso nga lang bakit ko tataas yung pride ko kung kailangan ko nito. Kaya sabi ko, "Why not? Tanungin lang natin." Then wala akong ginawa kundi minessage ko, "Paano kumita sa Facebook?" Gano'n lang, straight to the point. Gusto makipag-video call. Sabi ko, "Hindi puwede, ayoko." 'Di ba? Alam ko some of you, yung mga nandito ayaw din ng makipag-video call, eh, 'di ba? So, yun ayoko, sabi ko, "Ayoko. Gusto ko lang malaman paano." And sabi, paano ko sir ipe-present sa'yo kung hindi tayo makikipag-video call?" So sabi ko, diniretsa ko na, "May lalabas ba diyan na pera?" Sabi sa akin nung kausap ko, "Meron po."
dinecline ko na. Ay sige, sa iba na lang. Okay. Tapos meron na naman, okay? Kumbaga, kaka-browse ko, may mga gano'n talaga. Siguro yun yung trending, okay? May pera daw sa Facebook, bla bla bla. Sabi ko, sige nga. Siguro mga 4 o 5, okay, na gano'n na gano'n na nangyari, na hindi ko pinansin. Siguro ika-6, ayan. So ito yung naging mentor ko, ito yung kasi sikat na 'to, eh. Okay, sikat na 'to sa social media. Background check ko, that time nasa 100,000 ang followers. Kaya sabi ko, sige pagbigyan ko 'to. Kasi itong taong 'to, eh, kilala, eh, sa mundo ng ginagawa natin. Kaya wala na akong dalawang isip pa, sumama ako dito, 'di ba? Imagine mo 'no, may 5 may 5 nag-offer, dinecline ko, ta's ito dahil nga background check ko. Sabi ko kasi siguro ito yung makakatulong sa akin, and the rest is history. Yan, so putulin ko muna dun, Coach Ardon, baka may mga katanungan ka. Ayan. Grabe naman talaga, no? So, grabe po, no, Coach Kevs. Kung titignan natin, okay naman pala talaga yung profession mo, di ba? Kumikita naman ng maganda, pero tama nga naman, weather lang naman yung 6 figures mo kasi nung pandemic lang yon, tama. And then, balita ko, Mentor Kevs, maliban doon sa humihina na yung pagpapaswab, may mga nakakatakot na mga nangyayari sa mga kasamahan mo. Bakit ka talaga nag-decide na mag-explore sa online business? Ano ba yun, Mentor Kev? Actually, Para, kaya rin naman ako nag-resign kasi that time in-assign ako sa ER, and siguro mga wala pang 1 week, dalawa sa kasamahan ko namatay. Takot oh, ako, 'di ba? Ewan ko lang kung sinong hindi matakot, 'di ba? Eh, that time tropa ko pa yung mga yun. So, siyempre exposed ako. Before ako ma-quarantine, eh, I just immediately resigned. Naggawa talaga ako. Tapos sabi ko sa chief nurse, hindi na ako papasok, the next day. Kaya siguro yung naging decision ko din, bakit ako nag-online-online. so blessing in disguise po pala talaga yung COVID po para Yes, sa inyo. exactly. Oo. Actually, ito yung naging turning point ko kasi sa iba, ang pandemic negative, eh. Pero sa akin kasi, tinake ko siya as a positive way para at least siguro mailabas ko talaga yung sinong ako talaga, 'di ba? Or Tama. magsimula ako ng another journey ko aside sa pagiging isang nurse ko. Mm-mm. So, nung nakita mo to, Mentor Kev, sabi mo nga, yung napili mo ditong mentor, sikat na, di ba? Kilala na. Talagang feeling mo magaguide ka papunta doon sa pangarap mo. Hmm. Syempre, alam naman natin, pag negosyo may kapital, tama ba? And alam ko na yung taong yun, medyo mataas ang standard, no? So, nung na-present sa'yo yung opportunity na to, syempre may pera. May pera ka ba nun? Pang member? Gano'n. Or kung wala, or kung meron, ano yung naging journey mo nung papunta ka na or pa-start ka na sa business natin? Ayun, 'di ba? So ito na nga, ito na ang kwento. Okay, babalik tayo sa kwento 'no. So siyempre tama ka, may standard siya, eh, sabi ko nga testing the water ako. So that time, nag-ano muna ako na yung mababa muna. Eh, di sabi sa akin, "Kev, kung gusto mo talagang kumita ng malaki online, lalo na ngayon, ang tao ngayon lahat nasa social media. 'Pag 'tong mga taong 'to ay nag-decide na gawin din itong opportunity at lamang ka kasi you have knowledge sa pag-o-online, eh, puwede kang kumita ng malaki. Kaso nga lang kung ito lang yung, sisimulan mo, baka hindi rin siya or break even ka lang." So sabi ko, "Magkano po ba talaga?" So that time, 49,000, okey? Sabi ko, "Diyos ko po, Mio Marimar, saan ko 'to kukunin?" Actually may pera ako. Kaso nga lang kung ilalaan ko lahat pandemic, eh. Paano pang grocery? Paano pang bayad sa ganito, sa ganyan, 'pag may emergency, that time si ma'am ko diagnosed na may cancer. So, as in talagang imagine niyo guys, nagki-chemo kami every week, ah, ki nagki-chemo kami, and then
tawag dito, nagbabayad kami ng mga siguro 9,000 every session. May bawas na yung PhilHealth doon, siguro kung wala nasa 15,000. Kasi talaga sabi ko kung ilalaan ko lahat dito, paano na? Ano na kami for the next month, next 2 months, 6 months? Pero sabi ko, naintindihan ko kasi yung marketing plan, naintindihan ko yung kitaan. Why not give it a try? Sabi kong gano'n. Tas sinabi ko, wala na bang mas bumaba diyan? Kasi 49,000 kinuwento ko naman yung situation ko. Sabi niya, "Kev, 'pag mas lalo kang kumita dito, mas lalo kang makakatulong." Kasi talagang nakinig na lang ako. Kumbaga sabi ko nga, sa sarili ko nakagano'n ako, nung ise-send ko through BDO yung aking access fee, poop, sabi ko, "Ay wala na, na-send na." Send na 49,000, sabi ko, "Okey na, sige kung walang mangyari, kasalanan ko. Kung may mangyari, kasalanan ko pa rin." Yun na lang yung mindset ko, eh. So siyempre naintindihan ko naman yung opportunity, so I need to learn. Kailangan kong aralin. Kasi kung hindi ko 'to aralin, talo ko. O 'di sino sisisihin ko? Sarili ko. Pero kung magkaroon nito ng ng result, kasalanan ko. Pero masaya ako that time. Masaya ako kung mangyari yun, and wala akong choice, 'di ba, dalawa lang naman kaya nga may yes, may no, may araw, may buwan, may init, may lamig. So gano'n lang ginawa ko. So yun, nag-decide lang ako, and 'yan, and boom, 'yan na, nag-progress na. Yes. So, ibig sabihin pala, Mentor Kev, sakto naman na may pera ka naman para talaga during that time. May Mm. 49,000 ka naman on Actually, lockdown. coach, hindi ko talaga siya nilahat. May pera, may Ah, pang 49,000 ako. Kaso nga oo. lang hindi ko siya nilahat. Anong ginawa ko? May mga ano kasi ako, impulsive buyer ako, eh. So may mga Mm-mm. pre-love clothes ako na tigbebenta ko rin online, may shoes ako tigbebenta ko online. Yun yung ginawa ko. Yun nga yung sinasabi nga nagbenta ako ng laman, eh. Ah, Laman ng cabinet, 'di ba? Yan, sabi, diyan ko kinuha yung iba. So hindi ko talaga nilahat yung saving. 49,000 dun sa savings ko. Kasi nga nagki-chemo, may panggastos dito. Kasi ako lang nakakalabas, eh, ako lang yung nakakapagtrabaho, eh, that Mm-mm. time. Kasi kuya ko walang trabaho, mga kapatid ko sa online na studies. So both of my parents nasa bahay lang. Kaya kasi talaga ako lang talaga that time yung, kumakayod. Mm-mm. So, yun yung, so, naka-member ka na. Ayan na, naka-member na. At diyan na doon na nagsisimula ang lahat eh, di ba? Yung pag-join, mabilis. Mabilis siya. Ayun, Mentor Kevs, nag-join ka na. Yan, may 49,000 ka na. May account ka na. Ayan. Kamusta yung unang 5 buwan or isang taon mo sa business natin? Naging madali ba? Naging mabilis Ayan, so sa mga alam na yung kwento ko 'no, 'di ba? So, ito na yung masaklap, okay. Guys, sa mga nandito right now, real talk ito, totoong nangyari talaga ito, okay. Kaya kung iniisip mo bago kang sali, bukas kikita ka na, wala pong gano'n, okey, wala pong gano'n. You need to enjoy the pain, you need to enjoy the process. Kahit man na maraming nagre-reject sa'yo, you need to move forward. Kasi kung hindi ka mabilis mag-move on, baka mag-quit ka, okey? Pero sabihin ko naman sa'yo 'pag nag-move forward ka, ang hayahay ng buhay na mangyayari sa'yo dito. So ito na nga, okey, nung ginawa ko siya, sabi ko nga aralin ko siya, inaral ko. Nandun na ako sa application. Kasi sabi ko sa coach ko that time, aralin ko na muna, tsaka ako na i-apply. Eh, sabi nung coach ko, "Eh, bakit hindi mo kaya pagsabayin, Kev? Inaaral mo, ina-apply mo." Sabi ko, "Oo nga 'no, puwede pala yun." Kasi nasanay tayo kasi sa mundo ng eskuwela, 'di ba, na magtuturo, 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 after 1 week
Doon pa lang i-apply o yung pagsusulit o yung mga quizzes, 'di ba? Doon ako nasanay. Tuturuan, 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 tuturuan and then tsaka i-apply. Dito sa opportunity na 'to, pwede pala pagsabayin. Inaaral mo, ina-apply mo, inaaral mo, ina-apply mo. So yun yung naging routine ko. Inaaral ko, ina-apply ko, inaaral ko, ina-apply ko, may kinakausap, nare-reject, inaaral ko ulit, ina-apply ko, nag-a-adjust, may kinakausap, nare-reject. Guys, ganun lang nangyayari sa akin. Sa first to 3 months ko, wala po akong kinita. Very good, no? Check. First month, second month, third month, wala pong kinita. Di ba? Zero. O baka yung iba dito ha, gusto 1 week kumita na. 2 weeks kumita na upon joining. No. Guys, 3 months, zero income. And sabi ko that time sa coach ko, ayoko na. Ayoko na. Balik na lang ako. Balik na lang ako sa pag-nurse kasi medyo na-uplift na yung pandemic eh. So, pwede na. Sabi ko, ano na lang ako, mag-nurse na lang ako. Sabi sa akin ng coach ko, Kev, tuloy mo ulit. Tuloy mo lang. Okay? Andun ka na eh. You're getting there. Marunong ka na magsalita. Nag-host-host ka na. Kasi that time, nag-host na ako eh. Tapos, nakukuha na rin akong sharer kahit pa paano. So, sabi ko, sige, tuloy ko. Fourth month, kumita ko 3,000. 1 month. 1 month, 3,000. Sabi ko, saan mararating to? 3,000? Sabi sa akin ng HR, 25,000 monthly. Tapos 3,000 dito sa opportunity. Ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Sabi sa akin ng coach ko, tuloy mo lang. Baka sakali ka-fifth month, bigla kang mabless. Eh ako naman, uto-uto. Sige. Fifth month, hatag, grind, blah, blah, blah. May nakakausap na. Kumita. 3,000 again. Sabi ko, ayaw ko na talaga, coach. Ayaw ko na. As in talaga that time, 1 week akong di nagparamdam. Kasi nga, dinamdam ko yung ano eh, yung results ko. Fourth month, 3 months. Ika-fifth month, 3,000 ulit. So sabi ko, baka wala talaga marating or hindi to para sa akin o hindi ko to linya. Baka doon talaga ako sa pagtatrabaho pag nurse ko. Eh biglang kinontak ako, tinawagan ako sa cellphone number. Sabi ko, hindi naman kasi nakalagay yung hindi kasi ako mahilig maglagay ng pangalan sa mobile. Kaya pag tumawag, number lang, sinagot ko, Kev, sino po ito? Si ganito. Ah, ba't po kayo napatawag? Punta ka ng office. Yan. So, punta ako office, kinausap ako, bla bla bla. Sabi sa akin, Kev, ano lang natin, recap lang natin nangyari sa'yo. First to 3 months, hindi ka kumita, nagtuloy ka. Ika-fourth month, binigyan ka ng 3,000, kumita ka, and ika-fifth month, kumita ka 3,000. Hindi ka ba grateful na kumita ka? Yun yung word eh. Hindi ka ba grateful na kumita ka ng 3,000 nung ika-fourth month at 3,000 nung ika-fifth month? Sabi ko, kasi coach, saan mararating yan? Ito yung mga expenses ko, pang-chemo pa, bla bla bla, gastos sa bahay, bla, bla. Kaya hindi ka bine-bless, Kev. Kasi nga hindi ka grateful. Kailangan kung kumita ka ng 3,000, you need to be appreciative. I-appreciate mo na kumita ka. Appreciate mo yung sarili mo. Kasi ikaw yan eh, effort mo yan. So sabi ko, oo nga no. Kaya hindi lumalaki yung income mo kasi nga tinetest ka ni universe, yun yung word eh, ni universe kung hanggang saan ka. Try mo ma-appreciate yung bagay na mga nasa sa'yo. Even negative. Kasi na-appreciate lang natin mga positive eh. So doon na namulat yung sarili ko na, oo nga no, appreciate ko yung mga negative things. Na-appreciate ko yung nare-reject ako. Nagiging masaya na ako kapag may mga humihindi sa presentation ko.
Nagiging masaya na lang ako, ngumingiti na lang ako, yung tipo na kakatapos ko palang mag-form, tatawagin na lang amo. Hindi na natapos yung presentation, tapos ipa-follow up mo, naka-block ka na. Guys, gayon ang nangyari sa akin. Na-appreciate ko siya. Minahal ko yung nangyari sa akin. As in, talagang durog na yung puso ko, pero okay lang. Ganun talaga eh. Nasa world of rejection tayo eh. Rejection business eh. Pero nagtuloy-tuloy ako. And fast forward 8 months doing the opportunity, nakabili po ako ng sasakyan na Honda Civic Black. Nakakatuwa kasi bakit? Sarap. Ang sarap. Yun yung word ko. Ang sarap sa feeling na because of the yung fruitful ng hard work mo, you work smart, yung sleepless night mo, yung mga gutom na tiniis mo, yung mga rejections and everything, masasabi ko siya kasing bayad and appreciate ko siya. Kaya siguro binless tayo. And after 1 year, I hit my first million and awarded po tayo sa Mall of Asia. Na umakyat po tayo sa stage, nakakatuwa, kwento ko lang ng mabilis. Habang papalapit ako sa stage, nagre-reminisce. Totoo to guys, nag-reminisce ako. Alam mo yun, nag-flashback. Nag-flashback lahat eh. Nag-black and white. Na dati-rati, ito lang ako, naglalakad mula bahay, papuntang Ortigas, Ortigas, papuntang bahay. Ganun yung routine ko. 4 PM nasa office na ako, uwi na ako ng madaling araw or the next day na ng 6 AM, 7 AM. Tapos tulog ako, then after that 4 PM nandoon na. Yun ang routine ko. Lakad lang. Hindi ako sumasakay kasi syempre nagtitipid tayo, dapat tayong kinikita. And yun na, yung tinawag na ako, Kevin Herrera. Kita ko yung pangalan ko. Palapit ako kay Doc Ed, kay Doc Connie, sa mga VPs, unti-unti kinakawayan. Ginanon pa ako. Ang bigat ng kamay ni Sir Jun. 'Di ba? Pero hindi pa ako kilala nila. Wala pa akong pangalan. Hindi pa ako nila kilala. Congrats pa lang. Ah, As in, yun na. Selfie, selfie dito, selfie doon. Sabi ko sa trophy ko, congratulations, Seth. You made it. Kaharap ko yung 15,000s na mga aspiring leaders na mga siguro mga nagsisimula, mga matatagal na, mga pakwit na, pero nabuhay ng loob. Sabi ko, ituloy nyo yan. Sabi ko sa sarili ko, ituloy nyo yan. Kasi ako, katulad mo lang din. Binulong ko lang. Katulad mo lang din ako. Nangarap, eto na. And yun na, yun yung nangyari sa akin, Coach Ardon. Grabe naman na kwento na yan, no? Diba? Grabe, no? 4 months na walang kinita, tumuloy-tuloy lang, nakinig lang sa mentor. Siguro sabi nga namin, yung tipong kahit hibla na lang ng buhok yung pagitan ng pag-tweet tsaka nung tumuloy pa din. Aklaan nun, 5 months na walang kinita, di ba? Pero sabi nga nila, totoo naman talaga eh ang puno naman talaga, ang pinakauna tumutubo is ugat. Tapos yung doon sa ugat na yon, 'di ba? Madilim doon, 'di ba? Pangit yung ano. Ayan. Wait lang at ako'y wait. Ayan, sige po. Wait lang ha. Check ko. Anyan pa po ba ako? Ayan. Yun. So, 'di ba sa ano naman, sa puno, 'di ba? Hindi naman una agad aakyat, 'di ba? Wala naman talaga agad na resulta, hindi naman bunga agad, 'di ba? Bago ugat, 'di ba? Ugat muna. Ugat and ano ang meron doon sa ilalim? Madilim, solo ka, mahirap, 'di ba? Yung ugat sumusuot sa ano, sa mga bato, 'di ba? Sa buhangin. Pero imagine, saka bago umakyat ang plant, eh, bumabagsak mo. And imagine yun, 8 months. Parang pa kayo naman si Mentor Kels. 8 months na doing this opportunity is nagkakotse. Tanong, sulit ba? Na-excite ka ba?
Na-inspire ka ba kapatid sa kwento ni Mentor Kevin Herrera? Okay? So grabe no? 1 year, MC, 8 months, coaching. Mentor Kev, ano lang, short ano lang, siguro if you can give us a one word, ano ba yung naging rason? Bakit instead na mag-quit, instead na may trabaho na lang ako, mag-quit na lang ako, block ko na lang mentor ko, papahinga na lang ako, di ba? Ano yung one word na yun, Mentor Kevs, na pwedeng sa amin i-share? Bakit ka tumuloy? Bakit mo in-overcome yung duda, yung takot, yung hirap, di ba, yung uncomfort, discomfort? Ano yung one word na yun? Bakit naging ikaw, yung Kevin Herrera na kilala namin ngayon? Ayan. So, yun na nga, 'di ba? Ano ba yung one word? 'Di ba sabi ko nga, nung kinausap ako nung coach ko, hindi daw ako grateful. Okay? So, ngayon, yung ungrateful na word, pinalitan ko siya ng grateful na word. So, dun ko na ngayon na-appreciate lahat, okay, na nangyari sa akin. May mga tumuloy, mga hindi tumuloy, may mga sumama, mga hindi hindi sumama. Naging grateful lang ako dun. Kasi alam ko sa sarili ko, kaya siya nangyayari, baka hanggang dun na lang talaga sila. O hanggang dun ko na lang sila makakasama, yung mga tao mga kasama ko nagsimula. May mga nasa in the middle na mga tumutuloy. So, meaning to say, may mga tinatanggal lang na mga tao sa'yo na hindi na sila makakasama mo para dun sa success na gusto mo. At may mga makikilala ka along the journey mo na mga taong tutuloy para makasama mo sa success mo. So sabi ko, na-appreciate ko, naging grateful lang ako sa mga taong umalis na. Sabi ko, sige bro, maraming salamat. Kung yan na yung decision mo, go ahead. Sa mga bagong sali, sabi ko, grateful ako kasi pinagkatiwalaan mo ko. Don't worry, kasama kita hanggang dulo. So nakakatuwa kasi ang galing lang talaga no. May mga tinatanggal, may mga pinapalit at yung mga pinapalit, yun pa yung mga mas lalong nag-i-stay. Kumbaga, people come, people go. Sabi nga ni Sir FM, 'di ba? So, wag tayong maging attached sa mga taong umaalis kasi at the end of the day, this is your business. Sarili mo 'to. Okay, sarili mo 'tong opportunity. Yung mga taong 'yan kasama mo lang mag-create ng opportunity na 'to para kumita ka, kumita rin sila, yun magkatulungan. So kung may umalis, wag ka masyadong attach. You need to move forward, you need to find another na mga tao na makakasama mo para ma-share ang opportunity na 'to. Itong Netpreneur Business Academy. Ayan. Yes, tama. Oo, tama yun, Mentor Kev. Actually, sa ilang taon ko na din itong ginagawa, ang tamang tao talaga hindi aalis kahit nahihirapan. Di ba? Parang tao. Pag mahal mo yung tao, hirap ka na, di mo na maintindihan, susukuan mo ba? Di ba hindi? So same dito, right people will not leave you. Di ba? Pag umalis yan, hindi pa yun yung tamang tao para sa'yo. Pag iniwan ka, hindi pa yun yung tamang tao para sa'yo. Kasi ang tamang tao, ipaglalaban ka hanggang dulo. Joke lang. Naisingit ko yun. Anyways, Mentor Kev, bago ko ibigay sa'yo yung screen na mag-share ka ng kwento mo, ano ba, sa ilang taon mo dito sa ginagawa natin, ano ba yung mga naging realization mo? Ano ba yung pinagkaiba ng negosyo natin with all your result, experience, and yung dating ikaw? Okay lang ba bigyan mo kami ng, ano ba yung pinagkaiba sa realizations mo nung empleyado ka tsaka itong negosyo natin bago namin ibigay sa iyo yung screen para ipakita yung results mo? Mentor. Ayan. So, yes, sa mga nagtatrabaho, I'm not against sa empleyado. So, happen lang, yun tayo namulat eh.
'Di ba? Ito naman, alam niyo naman tong linya na 'to, 'di ba? Anak, aral ka mabuti, get good grades, pagka-graduate mo maghanap ka ng magandang trabaho. So, product din po ako ng naghanap ng magandang trabaho. That's why ang tinapos ko pong kurso ay nursing. Kaya sabi maganda daw opportunity sa abroad. Yes, nag-try naman po ako abroad. So happen lang hindi siguro para sa akin. Hindi ako nakaalis eh. Okay, siguro para talaga ako dito. So, syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, umiikot yung oras ko sa 8 hours a day sa pagtatrabaho sa ospital, nagki-cater ng mga pasyente, 'di ba, ng nagba-vital signs, nagke-carry out ng doctor's order, then uuwi, tutulog, kakain. The next day, ganun ulit. So, naging routine ko na siya, naging cycle ko na siya. For the past 5 years akong nagtatrabaho sa ospital. So, yun, sabi ko nga, naging turning point ko ang pandemic. Kaya nandito ako ngayon sa AGG, sa Netpreneur Business Academy, sa system na ginagawa natin. And I'm very so grateful kasi sa mga taong sa mga taong naging part, okay, para mailabas atong Netpreneur Business Academy na to sa mga heads. Kaya ito tayo right now. Okay, kaya masasabi ko talaga na ito na yung bread and butter ko, meaning ito na yung pinagkakakitaan ko. Kasi kung may option naman ako bumalik ng pag-nurse, matagal ko na pong ginawa. Kung hindi po maganda yung opportunity na ginagawa natin. Pero hindi eh. Nakita ko dito ako kumita ng nag-average ako that time 50, 60. Ayan, 50 to 60. Okay, 50 to 60,000. Tapos 90, nag 100,000, nag 120, and so and so forth, 'di ba? Sarap, 'di ba? Imagine mo yung sa pagtatrabaho, fix ka kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, kung fix ka. Pero dito, sa umpisa, maliit ang kikitain mo, pero pag nagtuloy-tuloy ka, yan na, 'di ba? May-enjoy mo na yung yung gusto mong kitain. Pero it depends pa rin sa effort, sa sipag mo. Kaya I'm so very grateful na nakilala ko po kayo. Ayan, si Coach Ardon kasi wala eh, wala kumbaga hindi 'to kaya ng isang utak. Kailangan 'to ng multiple na brains para mag-come up ng gantong system. And very appreciate ko yung mga taong nag-ano, 'di ba, put up ng kanilang mga ideas dito sa Netpreneur Business Academy. Kaya meron tayong ganito. Kaya siguro masasabi ko lang kung i-differentiate ko, malayong malayo. Sobrang layo. Hindi lang sa kitaan, kundi 'di ba sa pag-build ng pangarap, ng dreams, sobrang layo. Dito nagtutulungan. Doon nagkakasiraan. Pero dito, 'di ba? We will going to push you, okay? Uplift you. Walang mali-left behind. Kasi guarantee ko pag ginawa mo si NBA, si Netpreneur Business Academy, sure ball ako, ito yung tinatawag natin na quantum leap, 'di ba? Kung sasabay ka bago matapos tong taon, gawin mo lang yung very best mo, kikita ka talaga dito. Kaya yun po yung Coach Ardon. Yes, grabe. Opo, tama yun. Isa din sa realizations ko, bakit ko din to pinursu, yung word na potential, no? Yung potential income, potential life. Sige nga, itype nyo nga dyan, potential. Yan din actually yung nakita ko na grabe yung potential dito na pwede kang kumita ng maganda, mag-earn ng malaki, di ba? Matupad pangarap mo sa mas maikling panahon na nandyan pa yung magulang mo. Tama ba? So, yun yung potential na yun. Akalain mo, di ba, yung isang nurse kumita ng 100,000 pesos. Yung isang nurse nakapaglabas ng kotse sa loob ng 8 buwan, kumita ng milyon sa isang taon na hindi yan kaya. Yes, tama nga, hindi namin minamaliit yung pagtatrabaho, hindi namin binababa yung pagtatrabaho. Nakita lang po talaga natin na yung opportunity na to pwedeng ibigay yung pangarap natin sa mas madali at mas maikling panahon. Okay, so di ko na siguro papatagalin pa.
gusto ko na ngayon malaman, Mentor Kevin, ano ba yung mga nangyari sa'yo? Pwede ba ipasyal mo naman kami sa slides mo? Kasi as of this time, ladies and gentlemen, ibibigay natin yung slide kay Mentor Kevin na ipasyal tayo. Ano ba yung naging journey ng isang Mentor Kevin Herrera dito sa community po natin? Mentor Kevin, the slide is yours. Yung. Okay, sige. Wait lang ha. Share lang ako ng screen. Ayan. Hindi ko makita. Sige, sige. Excited ka na ba? Ayan, type mo naman dyan. Excited. Kung excited ka na sa sharing kwento ni Mentor Kevin. So actually, we are now down to the last two part of our podcast. Diba? May lang naman to. 1 hour lang naman tayo guys. And we are now down to our second to the last part ng ang ating podcast. So, Mentor Kev, Ayan. Nakikita na po. yes po. Okay na po. Kita na. Ayan. Okay. O, di ba? So, ayan. Kwento ko lang, ito po, siguro, ito po yung mga material things na napundar ko doing this for the past 5 years na. Ayan, nakabili tayo ng sasakyan, nakabili tayo ng mga money-making tools natin, at kung ano-ano pa. And guys, ito lang is proof na kung ano nangyari sa amin, kayang-kaya nyo higitan. Okay? Hindi ko sinasabi na yan din mararating nyo. Kaya nyong higitan. Okay? Kung mataas ang pangarap mo, mas lalo mo sipagan. Kaya mong higitan yan. Kung pangarap mo SUV, kaya mong makabili ng SUV. Kung pangarap mo dalawang cellphone, iPhone, pwedeng-pwede. Okay? Because of the system na meron tayo sa NBA, kayang-kaya mo yan magawa. And ito, ayan, ito lang yung aking sa mga masasabi ko rin na greatest achievement, yung father ko na napa-for good ko na 35 years sa bansang Saudi Arabia. So masaya kami that time, ayan, so talagang nagsipag talaga ako para lang maibigay ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid at ng tatay ko. Kasi that time wala na si mama eh. So 2022, namatay na yung mom ko. Pero wala rin akong regret kasi nga mas sinipagan ko nga. Sabi ko nga 'di ba, kasama ko lagi si mama mag-chemo, pero masaya lang kami. Okay? Pero mas nagsisipag ako kasi nga gusto ko mabigay yung mga pangangailangan niya before she left us. So nabigay naman, and ito naman yung father ko. So that time diagnosed din po na meron din po siyang sakit. At wala na akong inisip kundi ibigay ng yung mga gusto niya. Kasi very limited na lang yung time na makakasama namin siya, eh. Kaya ayan, 'di ba, saya namin, nag kumakain kami sa mga masasarap na kainan. Sorry guys, medyo emotional lang ako kasi very fresh pa kasi nung March lang iniwan kami ng father namin, and I'm happy kasi magkasama na sila ng mom ko, and ayan. Di ko alam kung paano tumuloy, di ba? Pero basta guys, kung buo pa parents nyo, mas lalo mo sipagan. Mas lalo mo sipagan. Kung nakita mo si NBA, mas lalong mabuhay yung pangarap mo para sa pangarap mo at sa iyo mismo. Kasi si NBA ang magbibigay sa iyo ng way para makuha mo ng mas mabilis. Hindi trabaho eh. Hindi trabaho. So anyway, Coach Kev, paano yan? Wala ka ng parents. Kanino ka humahataw? Para kanino ka humahataw? Sa mga kapatid ko guys. Okay? Mga kapatid ko. At sa mga taong mga nagtiwala sa akin. Si Coach Trina, and nandiyan si Coach Trina ngayon, shout out sa'yo. Imagine nyo, inuunti-unti ko, tinutulungan ko sila, kahit ang dami na nila, pero
sabi ko, so doon ako magpo-focus sa mga nagtutuloy, sa mga nakikinig. Alam ko may mga iba-iba tayong characteristics, attitude, pero hindi ko kayo susukuan hangga't andito yung company, andito ako. Okay? Andiyan sina Kuya Joseph, sina Kuya Nilo, si Ate Melody, iba't ibang bansa, 'di ba? So nagawa na natin silang tulungan kumita. Andiyan si Ate Leoncia, andiyan si Ate Roslyn, shoutout sa iyo Ate Roslyn. Ayan, ay pa Manila na rin 'yan, 'di ba? I don't know kung magbabakasyon, 'di ba? Pero 'yan, shoutout sa iyo. 'Yan sina Ate Parida, nag-for good na from Saudi. And 'yan kay Kuya Ronnie, kay Ate Myla, kina Mami May, 'yan kay Ate Nenya, kay Ate Nins, and siyempre kay Kelly na isa sa 15 years old ko na hubber nagsimula, pero right now, 'di ba? 'Yan na yung mga kinita. And soon, magkakaroon na rin tayo ng MC. So, ayan, 'di ba? Ito yung mga work on progress natin na gusto nating mabago rin yung buhay nila. Okay, because of the opportunity, because of the system ng Netpreneur Business Academy. Yes, step by step. Sabi nga nila, you need to trust the process. You need na dumaan sa proseso. Walang elevator. Okay, lahat dadaan sa hagdan. Kasi kung may elevator, matagal na tayo naging successful. Pero hindi lahat eh. Okay? Kaya kung ikaw nagsisimula ka pa, tapusin mo hanggang dulo. Kailangan may marating ka. Whatever it takes, whatever happens, kailangan may marating ka. Kung may mga nagtiwala na sa'yo, kung may mga downlines ka na, mas lalo ka magsipag, mas lalo mong bigyan sila ng oras para, 'di ba, para matulungan mo rin sila, para gumaling din sila katulad mo. Kaya kaya until now nagga-grind ako para sa mga taong nagtiwala sa system ng Netpreneur Business Academy. So, yun po, Coach Ardon. Yun. Thank you so much, Mentor Kevin, for sharing your story. Grabe. Medyo tumarak ng medyo mga 1 kilometer ng puso ko yung komento mo. Grabe, no? Grabe. Sobrang ano. Pero I'm so very happy, Mentor Kevs, kasi tama nga naman, we might not know kailan tatawagin pabalik ni Papa God ng creator natin, yung parents natin, yung mga mahal natin sa buhay. But I'm so very happy, Mentor Kevs, doon sa kwento mo na at least binigay mo naman lahat. Nabigay mo naman lahat ng kaya mong ibigay sa kanila. And I'm sure, your mama and your papa are so very proud of who you become today. And at siguro pumapalakpak yun ngayong dalawa ngayon kung sino ka ngayon, di ba? And I'm so very touched na grabe. Walang iyakan to, di ba? Pag magulang talaga, ay nako. Thank you so much and congratulations, Mentor Kevin. And syempre, dito we are now on our last part. So, na-inspire ka ba? Na-inspire ka ba? Sino dito yung na-inspire? Kaya sabi nga ni Mentor Kevin, habang nandyan pa yung magulang mo, syempre, di ba, kung ikaw nag-aaral ngayon, nandyan pa yung magulang mo, matanda na sila, wala ka pa naman talagang kayang ibigay kasi nga, nag-aaral ka pa. Nag-aaral ka pa. Tama ba? Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, magkano lang naman yung sinasahod mo, talagang kulang pa yan para maibigay mo yung pangarap mo or pangarap mo para sa pamilya mo. And because of this NBA community, ito yung pwedeng makatulong sa'yo na kung ano yung pangarap mo, pwede mong ibigay ng mas maaga. Di ba? Kasi dito kaya kang kumita ng malaki, kaya mong kumita in 1 year time. Kung 18 ka ngayon, nag-aaral ka, next year, 19 ka pa lang naman. Kung ikaw ay 15 ngayon, nag-aaral ka or tumatambay ka kasi medyo mahirap ngayon yung buhay mo, kaya mo pa naman, di ba? 18, 15 ka pa naman. Kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, 30 years old ka na, may 1 year ka pa. I'm sure baka, kung buhay pa magulang mo, malakas pa sila, hatawin mo to 1 year, 2 years. Kayang ibigay ng NBA yung pangarap mo.
Tama ba? Kasi nangyari nga sa amin. Okay? Kasi kung aantayin mo na gagraduate ka pa, kailan pa yon? Kung aantayin mo na makapag-ipon ka sa trabaho mo, tanong nakapag-ipon ka nga na ba? 'Di ba? So dagdagan natin ng NBA kasi dito yung potensyal na sinasabi namin, yun yung gusto namin talagang ipakita sa inyo. So Mentor Kev, siguro before we end, hingi na lang kami sa inyo ng message and parting message, closing message, realizations na pwede mo po sa amin isend, di ba? Bago tayo matapos sa podcast na to. Mentor. Ayan. So, ito, may share lang ako ng isang slide ko. Okay, ito yung last slide ko. Ayan. So, guys, ito yung dalawang sinabi sa akin ng taong nagturo sa akin dito sa opportunity na 'to. So, tinanong ko lang din siya. Sabi ko, "Paano ka po naging successful?" Dalawa lang, dalawa lang yung sinabi niya, "Kev, kailangan mong mahalin yung ginagawa mo. Mahalin mo yung ginawa mo. Mahalin mo lahat. Yung rejection, yung negative things, yung positive things, 'wag puro positive ang mahalin mo. Kailangan na-appreciate mo lahat. Mahalin mo lang." Kasi sabi nga, kung ano daw yung, ah, tinapon mo, yan din yung ibabalik sa'yo. So, meaning to say, kung nagtapon ka ng basura, basura din yung ibabalik sa'yo. Pero kung nagtapon ka ng pagmamahal, pagmamahal din yung ibabalik sa'yo. So, nilove ko lang yung opportunity, nilove ko lang yung ginagawa natin, nilove ko lang yung Netpreneur Business Academy, nilove ko lang yung mga taong nagtiwala, nilove ko lang yung mga taong hindi nagtiwala, nilove ko yung mga taong tumuloy, nilove ko yung mga taong hindi tumuloy. So, ibig sabihin, nilove ko lang lahat. And pangalawa, learn to love failure. Okay? So, mahalin mo. Mahalin mo yung mga pagkakamali mo. Mahalin mo lahat yung mga pagkakamali ng mga downlines mo. Mahalin mo yung mga pagiging late mo, 'di ba? Mahalin mo lang 'yan. Kasi nga sabi nga nila, from the root word ng failure, yung fail, F-A-I-L, ibig sabihin niyan first attempt in learning. So meaning to say, kung first time mo pasukin yung ganitong opportunity, normal po na magfe-fail ka. Pero it doesn't mean kapag nag-fail ka, you need to quit. Huwag kang magki-quit. Kasi bakit 'pag nag-quit ka, game over ng laban. Yun ba yung, characteristic mo? Yun ba yung attitude mo na 'pag nag-fail ka, ayaw mo na, iiwan mo na yung sponsor mo? O ikaw yung tipo ng tao kapag nag-fail ka, tatayo ka ulit at you head on. You will going to face on, head on yung mundo na nag-aabang sa'yo. Kasi guys, kung gano'n yung magiging attitude mo na madapa ka, tatayo ka, marching on again, nadapa ka, tatayo ka, you need to marching on again. Guys, gano'n po. Okay, gano'n po talaga ang system. Gano'n po talaga ang nangyayari kung gusto mo talaga na makuha yung ginugusto mo sa life. Kung gusto mo maging successful, you need to love pain. Okay? Mahalin mo yung mga sugat. Mahalin mo yung mga ah, yung yung mga taong hindi nagtiwala. Mahalin mo 'yan. Mahalin mo yung mga nagsasabi sa na hindi ka magiging successful. Yung mga nag-aabang sa na bumagsak ka. Mahalin mo 'yan, 'di ba? Kasi bakit? Huwag mong hahayaan na hindi ka maging successful. Kasi 'pag hinayaan mo 'yan, tinanggap mo na tama sila, mali ka sa ginagawa mo. Pero kung maging successful ka one day dito sa opportunity na pinasok mo, masasabi mong tama ka, mali sila. Kaya nga lagi naming sinasabi sa mga baguhan dito, maraming tao ang nakaabang sa'yo na maging failure ka.
hindi ka maging successful. Kaya dalawa lang lagi ang choice mo. It's either move forward or mag-quit. Yun lang. Okay? Kung nandito ka na, nasa circle ka namin, wala kang iisipin, kundi matuto, gumaling, i-apply lahat ng mga tinuturo. And guarantee ko, mas lalo kang ibe-bless. Kung mag-quit ka man, sorry, goodbye. Yun lang sabi ko. Okay? Tapos na tayo. Kung ganun lang din, 'di ba? Pag nag-quit ka, ayaw mo na, okay. Sabi ko nga, bakit ako magbibigay pa ng energy sa ayaw na kung meron naman mga tao na pwede pang turuan o naniniwala at naghihingi ng guidance. Doon ako magpo-focus. Tama ba? Sabi ko nga, 'di ba? Walang attachment. Kung mag-quit na 'yan, umayaw na 'yan, okay. Thank you. 'Di ba? Thank you. Na-appreciate ko yung nakasama kita. Pero doon ako magpo-focus sa mga bago, sa mga makakasama ko, sa mga nagtiwala. At doon, 'di ba? Yun yung mga i-groom natin na mga next generation ng Netpreneur Business Academy nakikita, okay, dito sa system natin. Kaya guys, okay, maraming salamat po sa lahat po na nandito right now, sa 27 participants na nakinig sa ating first ever podcast, online podcast. And thank you sa department head natin na si Coach Kelly sa gantong initiative na magkaroon tayo nito and to inspire people, hindi lang kami, okay, sa mga succeeding guests natin, okay? Yan, so support pa rin natin, continue support our event, hindi lang ito kundi yung 1 week event natin every week. So continue support lang. Okay? Kaya with that guys, thank you so much. Thank you so much. Na-appreciate ko po kayong lahat. Thank you Coach Ardon and then the rest na mga nandito right now. Maraming salamat sa mga OFW partners natin, sa mga nandito po locally. Maraming salamat po. And to God be the glory po sa inyo. Back to you po Coach Ardon. Yun. Thank you po, Mentor Kevin Herrera sa napakaganda, napaka-inspiring, napaka-heartwarming, di ba, na experiences mo. So guys, kung ikaw ay na-inspire, na natuto, ng gigil, na parang gusto mo na lang humataw araw-araw at wag nang matulog, di ba, wag nang magpa-distract, type po naman dyan, thank you so much, Mentor Kevin. Ayan, sige, bigyan natin ng gratefulness, ng energy, yung oras, energy, and syempre yung effort ni Mentor Kevin for inspiring all us here na akalain mo na may gantong kwento pala, 'di ba? Yung isang Mentor Kevin Herrera na may ganon, 'di ba? Na we're so very blessed to have Mentor Kevin sa NBA na narinig natin siya, nag-share siya ng part ng kwento niya sa atin and yung message niya na love what you do because talagang mamahalin din tayo pabalik ng ating ginagawa. And syempre, blessings is all there. Blessings is there. Nandiyan na yan. Sabi nga sa The Secret, yung yaman, yung pera, yung comfortable life, yung saya ng buhay, nandiyan na yan. Tatrabahuin na lang talaga natin. Okay? So dito sa atin sa NBA, kung hindi mo yan gagawin mag-isa, dikit ka lang, sabay ka lang. Sabi nga lagi ni Mentor Kevin, hindi ko to nakakalimutan. Huwag ka lang malikot. Di ba? Huwag ka lang malikot kasi pag hindi ka malikot at sumabay ka lang, pag lumipad to, wala kang choice. Lilipad at lilipad ka din at matutupad mo yung pangarap mo. Bago tayo mag